Subscribe, like, and share. Hello po mga nanay, good morning po ulit sa ating lahat. Andito po na naman ako sa Lapias Discovery Channel po. Ito po ay matagal ko nang na-discover noon pa, pero gusto ko lang pong i-share sa mga nanay na andun po sa kanilang mga tahatahanan. Ito po mga nanay, ang mga na-discover ko, gusto kong i-share ang pagtatanim po ng mga herbal medicines na gamit ang mga patapong mga basura. Ito po ang aking mga itinanim na mga herbal plants. Itong Gotocola po, ito ay gamit yung patapon na box ng ice cream. At ito po yung kung tawag natin sa mga Pilipino ay kutsay. Ito po, gamit din po yung box ng ice cream po. Ito po ang isa, gamit din po yung mineral bottle po. Ngayon, meron din po akong parsley. Ito po yung parsley at saka meron po akong luya. Ngayon mga nanay dito sa ating mga tahanan, kung minsan ay nasasayang po yung ating mga luya, nabubulok na lang po dun sa ating mga kusina, pero meron pong remedyo. Ito po kung nabubulok na, pwede po pala yung magamit. Ilagay na lang po natin sa lupa, konting lupa, gamit ang nahati na galon, lagay lang po natin doon at tutubo pala, kaya ito, tumubo na siya. Meron na tayong luya, hindi na tayo mamumroblema sa ating kusina. Tinanim ko po kahapon, gamit din po yung bottle ng soy. Yan po. Ito po din yung mga nanay, sa akala din natin sa malawak na lupa lang tinatanim yung gabi, pwede rin pala dito sa may balde, sa may timba na nilagyan ko na po ng lupa. Ayun, tumubo na siya. Pwede pala dito mga nanay. Yan, meron pa siyang insulin. Ito po mga nanay, at gamit din po yung sirang timba. Ito, pwede rin po natin gamitin, itanim yung ating mga bulaklak at kung mga iba pang mga halaman. Ito, tinanim ko po yung anthurium dito. Nilagyan ko din po ng mga pinagtanggalan ng oyster. Ito, pwede rin yun pong ilagay yung mga pinagtanggalan nyo ng oyster. Dagdag mineral din po sa ating halaman. Ito, namulaklak na si anthurium. Diba mga nanay, ang ganda ng bulaklak niya, oh. Ito rin po mga nanay, gamit din po yung nasirang mga container na ito. Pwede rin po nating gamitin na pagtaniman po ng sibuyas. Ito po yung sibuyas, tinanim po ni Mr. ito, tumubo na po siya. Ayan, may sibuyas na tayo sa kusina mga nanay. Ito pa, pwede nating lagyan yung mineral bottle din po. Yan. At sa akala din po natin ay sa bugyas din tutubo yung patatas, pwede rin sa ating bahay-bahay mga nanay. Ito po ang patatas. Kala nyo ba ito ay kamatis? Hindi po. Sa mga taga Maynila, ito po ang dahon ng patatas po. Pwede rin sa paso. Ito po. Ayan. Gamit din po yung pinag-ubusan ng ice cream po. Ayan po. Ayan. Ito din. Meron din akong coriander. Itong coriander po ay pwede rin pong gamitin sa mga salad at pangsahog din po sa pansit. Ito po, gamit lang din po yung sirang kaldero o aluminum na paglutuan. Nasira po, kaya ginamit po at pwede rin. Meron po tayo din dito ang insulin plant. Ito po yung insulin plant. Sa lahat po hindi alam ang sa iba hindi alam yung insulin. Ito po yung itsura ng insulin plant. Ito po, nagpropagate po ako ng ganito. Marami din po sa likod. Ito rin po mga nanay, meron din po ako ditong rosemary. Mainam po itong rosemary sa mga sinasawag din sa mga lutuing salad
at pwede rin po sa toasted bread. Ito din po. Pwede rin pong pangtsaa sa umaga. Pag kumukulo na yung tubig, pwede mong kumuha ng talbos nito, tsaka ilagay doon, pwede mo nang tsahin, pang-alis ng stress. Ito din po yung ashitaba. Ito rin po yung ashitaba. Ito po yung itsura ng ashitaba. Gamit din po yung lata ng stick o. Ito po. Yan po mga nanay, walang nasasayang. Kaya kung maabilidad po tayong mga nanay, ay marami po tayong pwedeng gawin kahit nandito lang po tayo sa bahay-bahay. Ito din po, gamit ang plastic ng biscuit. Ito po ay ito yung glomerate na namumulaklak ng violet. Kanya lang po binagyo nung August, nakarang August, kaya wala po siyang bulaklak. Pwede rin po natin gamitin ito. Ito, may sili din po ako. Ito, nalagas yung iba nung bagyo, pero may bunga pa din. Ito po yung lata ng pintura, Boysen. Ito po. Ito rin po mga kananay ang turmeric. Turmeric po ito. Ito po siya. Parang luya. Yung turmeric po ay luyang dilaw. Ito po siya. Yan. Maraming gamot po itong turmeric. Isa po ay para sa high blood. Yan po. Gamit po yung gulong ng sasakyan. Ito po mga kananay ay nag-iisa ko pong nabuhay na mais. Kasi nung bagyo po ay nalagas lahat. Nasira. Ito po pwede rin po nating pagtaniman itong mineral bottle ng mineral. Yun po. Ayan, may natira po siyang isa, may bunga po siyang isa, at pwede pa pala mga nanay. Kaya yun po, pwede nating subukan lahat. Basta tignan natin at naayon sa ating mga kakayahan ay pwedeng-pwede. Ayan mga nanay. Marami pa po tayong pwedeng itanim sa ating mga paso-paso. Ito po yung mga tanim ko na iba. Ayan po. Dito po. Ayan po. May mga wild gabi doon. Meron po ako ding philodendron dito. Ayan po. Gamit po yung balde ng tawag nito. Ginagamit sa paglilinis ng loob ng tahanan. Yung pinag-anuhan ng map. Yun po. Yan mga nanay, at dito rin po tayo sa paggagawa po ng organic po mga nanay. Mga nanay, sa loob ng tahanan ay maraming mga basura na pwede pala nating pakinabangan. Gaya rin po ng pinaglinisan natin ng mga prutas at mga gulay ay pwede rin pala nating gawing abono sa ating mga halaman po. Ito po, kung siya po ay press pa, pwede natin po ibilad sa araw para matuyo siya. Gaya nito po. Gaya nito, kung matuyo na siya, pwede na po nating ihalo dito sa may lupa para dagdag pataba po sa ating halaman po. Ako po ay hindi po ako masyadong gumagamit mga nanay ng nabibili dyan sa farm supply na mga pangpataba, pangpabulaklak at pangpalago. Ang gamit ko lang po ay ang mga nandito po sa aming bahay na pwede pong gamitin. Gaya po ng nabubulok na mga prutas at mga balat ng prutas at mga naglinisan po ng gulay. Ayun po, pag nabulok na po siya at natuyo na po siya, ay pwede na po nating ihalo sa lupa. Ito po mga nanay, natuyo na po itong balat ng santol, pwede na po natin ihalo dito. Ayan. Ihahalo po natin dito para mahalo sa lupa. Ayan. Pwede rin po nating itong ihalo ang nabulok na balat ng saging at saka gulay, naglinisan ng gulay, ay pwede na po nating ihalo dito. Ayan. Ayan po. Ngayon po mga kananay ay magtatanim po tayo ng kamote. May na-discovery po ako mga nanay. Nung nakaraang linggo po nanay ay pumunta ako sa palengke.
Dahil sa mahal ngayon ang mga bilihin, mga nanay, maraming nabubulok sa palengke. Ngayon, naisip ko, itong kamuti po ay, noon po ay ang isang bundle po nito ay 10 piso. Ngayon po nanay ay 20 na po. Kaya natatambak na lang po doon sa tabi, sa palengke. Ngayon naisip ko, pwede siguro itong itanim. Kaya sinubukan ko po na itanim ay pwede pala. Ito po ang kalabasan niya, nanay. Ito po, andito po. Pwede rin po nating itanim sa mga paso-paso para meron po tayong tatalbusin. Hindi na po tayo bibili. Ang mahal po ngayon, nanay, ang mga gulay. Kaya dapat po tayong mga nanay, marimedyo po. Ito po ang hiningi kong kamuti doon sa palengke. Itatanim po natin. Ayun, meron na po siyang mga ugat-ugat. Ito na po nanay, meron po siyang ugat-ugat na po. Linisin natin ng ganun. Ayan, linisin natin ng ganyan. Mga 2 o 3 tangkay ay pwede na. Lagyan mo muna natin, ito po ay ang patapong plastic po. Lagyan na po natin ng ating pinaghalong organic po. Gamit ang lupa at ayang mga patapong gulay at saka balat ng mga prutas. Ayan po. Ayan po mga nanay, ganun lang po kadali. Ito po mga nanay, puno na po siya ng lupa. Pwede na po natin ilagay yung ating kamote. Ayan. Ganun lang po. Yan, kuha po ulit tayo. Linisan ng konti. Ganun. Yan. Yan po mga nanay, kahit nandito po tayo sa ating bahay ay dapat po tayong maabilidad at wais para hindi po masayang ang ating oras po mga nanay. Ayan, 2 o 3 pwede po. Ayan. Ayan mga nanay. Pagkaraan po ng 2 o 3 linggo, makikita na po natin ang uusbong na kamote dito sa ating bakuran po. Ayan po mga nanay, pwede po natin gawin na ganyan. At ito po ang kalalabasan niya mga nanay. Meron na po tayong kamote sa ating bakuran. Isa pong tip mga nanay ay sa loob ng ating kusina, kung minsan din po ay may mga nabubulok. Kaya din po ng sili. Ito po yung pepper. Ito po yung sili na sinasahog po sa apritada at sa mga pansit at kung ano-ano pang mga niluluto natin sa kusina. Ito po ang kamatis din po na nabubulok. At itong kalamansi din po ay pwede rin po nating gawing similya po dito. Ilalagay po natin dito ang tawag nito, kalamansi. Yan. Pagkaraan po ng 2 o 3 linggo, makikita nyo po may tutubo dyan na kalamansi po. Ito din ay lalagay din natin dito. Yan. Lalagay natin dito yung mga nabulok na sili at saka kamatis. Yan. Pag tumubo na po ang mga ito, pwede na nating i-transfer sa mga paso-paso natin na inihanda at meron na po tayong sili at meron na po tayong kamatis. Yan po. Lagay po natin dito para wala pong nasasayang mga nanay. Ayan po. Ayan. Ito naman ay tumubo pong sibuyas. Pwede rin po pala itong itanim mga nanay. Ganito lang po. Kung tumubo na po siya at meron na po siyang ugat-ugat na ganyan, ilagay lang po natin sa ating hinandang paso. Ayan po. Yan po mga nanay. Meron ka ng sibuyas. Pagkaraan ng ilang linggo at buwan, meron ko na pong sibuyas mga nanay. Ito rin po. Pwede na rin po itong itanim itong tawag nito onion leeks po. Ayan. Ganun po lang natin nanay. Ayan, may ugat na din po siya. Pwede na po natin itong itanim. Ito po ay gamit po yung
bottle din po ng pinag-ubusan ng Clorox. Yan. Be sure po nanay na yung mga paso na ginagamit natin, syempre, butasan po natin para hindi po mabulok yung ating pananim. Ayan po. Ayan po nanay. Oh, ayan, yun po yung sibuyas natin na itinanim. Pagkaraan po ng 2-3 linggo, ayan, tutubo na po yan. Wag po nating kaligtaan na diligan po. Ang pagdidilig din po ay wag madalas. Lalo na po itong mga sibuyas para hindi po mabubulok po. Ayun po mga nanay, maabilidad ng mga nanay na kahit nandito po tayo sa bahay-bahay ay dapat alam din natin mag-isip kung paano natin tulungan ang ating mga mister para makaipon din po tayo. Yan po ng mga nanay at papasyal po din po kayo sa likod ng aking bakuran at may mga iba po akong pananim doon. Tara! Ito po mga nanay, yung mga bulaklak ko po. Yan. Ito po, meron po akong mga bulaklak din. Ito po. Ito po, may mga anthuriums po ako dito. Yan, may mga hanging plants po ako dito. Mga nanay. Ito po. Meron po ako ditong mga cymbidium din po. Kung napapansin nyo po mga nanay, gamit ko po yung mga iba't ibang patapon na mga plastic po. Yan. Yan po. Iilan lang po ang mga binili kong mga paso. Kaya wag po kayong mamroblema mga nanay. Kasi marami po tayong remedyo po. Yan. Dito po, may sili din po ako dito. Kaya lang, nung nakaraang bagyo, ay nalagas din po yung ibang bunga. Pero meron pa rin silang bunga. Ito po, meron po siyang bunga po. Ayan. Ayan po mga nanay. Pwede rin yun po ito gawin mga nanay. Gamit lang po yung kunting oras. Kung may oras po kayo, pwede po kayo ding magtanim-tanim sa inyong mga tahanan po. Ito din po mga nanay, meron po kalamansi. Ito po, may bunga na po siya. May isa po siyang bunga, at least may bunga po. Ito po yung kalamansi namin. Ito po mga nanay. Ito rin po yung aming sayote. Yan po nanay, may mga bunga na po itong sayote. Tinanim po ni Mister nung nakaraang July. Ito na, mayroon na po siyang bunga po. Mga sayote po. Ito po nanay, meron pa po dito. Yun, meron pa pong pananim dito po. Meron pa ako dito. Dragon fruit din po kami dito. Ito po yung dragon fruit. Ayan. May mga insulin po din dito, mga insulin po, meron po dito. Yan po, may mga turmeric po. Ayan po. Ayan po yung mga turmeric. Yan. Yan po, may mga anthuriums din po ako dito, mga nanay, namulaklak na yung anthurium ko. Ayan po. Kung napapansin nyo talaga nanay, ito po ay mga gamit po yung mga iba't ibang patapong plastic po. Meron po akong snake plant dito mga nanay. Ayan po ang snake plant. Ito po ang photos. Ito po yung photos po. Ayan. Mga nanay, dito po tayo mga nanay, nagtatapos at sa susunod po na video ay isasabihin ko po nanay ang pag-propagate po ng crab cactus po. Kaya ayan nanay, marami po tayo pwedeng gawin at sana nakapulot din po kayo ng pwedeng gawin sa inyong mga bahay-bahay. Yan po mga nanay at see you next video. Thank you for watching.